Kakatapos lang po ng Grand Chess Tour Super Rapid and Blitz Poland 2026. Over the board po yan na torneo na kung saan, leading si Hans Mokniman. At yung game po na mapapanood yun ngayon, live po itong nangyari, naka-livestream tayo. Very crucial yung laban, kalaban niya po si Grandmaster Wojciech Ronaslo. Wesley Son, badly needed yung panalo para po makahabol kay Niman. Ano pong nangyari? Panoorin niyo po ng live. Enjoy. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Oy, pito na dagdag. Ayan na, nagsimula na. Naku, Wesley, kailangan mapanalo mo to. Italian na naman. Yon, hindi na Knight C3. Kasi yung Knight C3, padable. Oy, D3 lang. Yon, Italian. Italian nga yung pinasok, guys. Italian yung opening na pinasok nila. Shoutout pa sa lahat ng nanonood. Ayan. Ayan, main line ng Italian yan. D6 lang. Okay, magbibishop kaya siya dito para magulo. Hindi, nag-rook to E1 eh. Yung dito kasi medyo may kaguluhan yun eh. Yung kung gusto mo magkagulo mundo. Yan eh. Knight to dito medyo nakakabigla yun. Kasi yung iba gumaganito eh. O kaya umatras muna eh. Pero ibig sabihin, wala. Sa'yo na yan. Ngayon umatras, okay. Iikot siya dito, of course. Ako nag-chess dito. Sila nanonood ng MPL sa labas. May ikot yung Knight. Typical na ikot yan eh. Ang tanong dito, saan pupunta yung mga bishop? Tingin ko dito ilalaban ni Wesley yung kanyang bishop later on eh. Oo nga, no? Nakarangan Coach Anjan, ba't nahanap niya si James? Umatras. Hamunin na ba? Iba ganito, typical, tas magaganon. Oh. Westiso pa rin ako, boss. Ako din naman, Westiso eh. Pusong gala, kakaiba to. Bakit dyan? Ano to? Susuportahan niya yung atake dyan? Dito lang pumunta oh. Ang weird ng development, no? Ayan na yung sasabi ko kanina pag gusto ko itire. Pero it turns out okay lang daw yan eh. Alam niyo ba, Bishop D5 lang. Tapos pagka C6, bomba de pataranta. Boom. O, tingnan natin yung makikita ni Wesley. Grabe yung Bishop to C6 lang eh. Ayan oh. Pag nag-C6, kala mo na tempuan, sacrifice sabay ganun eh. Yung Knight, kulongges eh. Matindi yun, no? May mga chess lesson po ba sa app nyo? Yes, may video akong gagawin by the way. Grabe kasi turo ko ngayong araw eh. 6 na oras. Tapos nagawa pa akong video kanina umaga, tapos nag-live pa ako ngayon. Usually, tuturo lang ako maximum 4 hours a day. Ngayon 6 hours kasi grabe yung grind ng mga estudyante ko dahil magkakaroon na po ng national championship. Grabe tira, no? Oh. Naipit to eh. National Grand Finals pala kasi nag-national championship sila noong nakaraan. Ngayon may mga qualifier, 10 player ang maglalaro-laro. Yung mga estudyante ko dito, 2 nag-qualified sa estudyante ko, isa sa babae, isa sa lalaki. 2 yung nag-qualified kasi 2 lang silang estudyante ko naglaro. Lamang na daw si Messenger dito, rock takes. Kasi si Prin, ano na eh. Tatlo lang estudyante ko dito sa Thailand ngayon eh. Si Prin, outright na. Pasok na sa national team for Olympiad. This coming November ba yun? September, November. October, November. Anyway, sana mag-qualified officially part of the national team yung 2 ko pang estudyante. Kaya nag-grind kami mag-training ngayon. Queen takes ang ginawa. Umatras. Tapos dinipor. Uy, oh. Oo nga, no? Ganda ng dipor, ah. Hinarangan lahat, sir, eh.
Oh, kasi gusto po itong kainin, kaso may capture. Naharangan. Ang kagandahan, hindi mo makapture yan dahil may kain doon. Pag pumunta ka naman ng bishop to d7, para sana atake, may kain doon. Ang daming nakatreat mga sir. So, Wesiso, yung chance mag one pawn up dito, malaki. Kasi kakainin niya to Paano mo didepensahan? F6 na lang. F6 na lang siguro, pero hindi pa rin maganda yung position niya doon. Goods na goods dito si Wesley. Ang gusto kong tingnan, nasa na si Hansmok Niemann. Kalaban si Sindarov. Naku po, sana manalo si Sindarov. Bilis ni Hansmok tumira Condition si Niemann, guys. Condition si Niemann, sobra. Ang kondisyon ni Niemann Bishop G5. Ano yun? Libre na to. Kain to Walang mapuntahan to, guys, Kain, kulong. Pasado mo depensahan. Ayun, Mapapadepensa ka Okay. Dumipensa na lang siya. Tira, West. Anong tira? Queen D3 na lang. Kailangan depensahan niya din to Babasagin Ang problema kasi, capture takes, tapos kain dito. Hindi, tumalon yung kabayo, pwede din. Tapos ipain mo to, Knight doon later on, Hindi naman po kasi makapture to dahil may takes doon. Okay? Uy, pinalit, yun lang. Napalit. Napalit lang. Di daw ganun kaganda yung palit Wow, Ba't kaya hindi maganda ibabagsak to? Ang weird Bakit kaya? Kinapture yung pawn, H3. Pasingaw, para hindi mabati sa ilalim. Kailangan magpasingaw. One pawn up si Wesiso dito Winning daw, pero mas maganda daw kung hindi pinalit yung Reyna. No? Mas maganda daw kung hindi pinalit yung Reyna. One pawn daw si Wesley. Face to face po ito, over the board ang ginaganap sa may Poland ngayon. Kailangan manalo ni Wesley. Grabe yung shoutcast dun sa MPL Medyo mabilis na yung mga sigawan nila. Alam niyo naman doon, ayun Gayahin natin yun. Wesiso nag-isip dito, libre yung pawn, kakainin niya ba? Kainin mo na, libre na yun sir. Ang problema kasi yung counterplay, baka makapasok pa. Nako, delikado pa bigla, Binilisan din Parang MPL lang. Kaya nga, yun ang ginawa ni Wesley. Pinatay yung bishop na malakas kasi yung pag nakapasok ang tor, may pressure pa sa F2. Yun ang mangyayari. Sa'yo na yung pawn mo, hindi ko kakainin yan. Pero ipalit natin yung malakas mo na bishop. Sabi ng engine, hindi daw ganun kaganda. One pawn up siya, pero equal lang daw ito. Grabe, paano ito naging equal lang? One pawn up yan. Kasi ang gagawin, capture, rook takes, sas madidepensahan to. Yung knight later on, may talon dito, may pasok. Ayan, Ayan, hindi ganun kadali, guys. Kahit one pawn up ka, mahirap laruin. Pumasok lang yung tore. Anong gagawin mo? Tikman mo na. Capture na siguro, tapos pagka-takes mo, tapos tulak mo na lang yan. Tapos hanging pa rin nito. Ang kagandahan yung knight, hindi nakatalon doon. Ang problema kasi yung knight, pag nakatalon tulak mo, yan, hindi nakatalon yung knight. Nakita ni Wesley yung mga tira. Siguro mag-F6 para yung pawn, depensahan niya. Kaso may F4 na napakaganda. Aba, ititira mo ba yan, West? Hindi, nag-knight muna, tumalon sa may F5. Ano kanyang idea? Hindi ko din alam Basta tumalan siya dyan Ha? Grabe, para tayong MPL. Di ba? MPL MPL tayo, guys. Ayan na. Umaatake yung kabayo. Medyo magandang tingnan, pero pinulaan pa ng engine. Hindi ko maintindihan. Bakit mali daw? Sabi dito ng engine, yung black, kailangan i-activate yung king. Saan pupunta? Lalapit? Kailangan daw lumapit Or pwede daw siya mag B5. Kasi si Wesley later on, pwede mag-create ng pass pawn. B5 na nga. Hindi ka ngayon makapag C4. Anong gagawin mo, Wesley? Siguro mag-rook to C1 ka para maitulak mo na capture. Mamaya may pasok ka. Medyo maganda yung dating, di ba? Pero mali ang tinira ni Wesley. Nag-H4 lang. Pero yung kalaban nag-H5 din. Nagmamakunat lang. Kailangan mo gumawa ng something dito. Kung hindi, mangingisay ka, bro.
Kailangan mo gumawa ng something. Oh. Nako, bilisan mo na konti yung tira mo. Oh. Bilis ng konti. Ayan, nako. Inaatake yung pawn pero hindi po pwedeng kainin yan ha. Kasi meron dito nagbabantay sa kabayo Oh, umatras na yung kabayo. Pwede itong kainin. Siguro gaganito na. Gagano na siguro yan. Di depensa. Alam mo, di mo depensahan. Yung oras bumababa na. 44 seconds on the clock. Nag-knight to D6. Papasok yung kabayo doon. Kaya kailangan mo mag-rook-C1 talaga. Kailangan mo may tulak Kasi one pawn up si Wesley. Pero hindi niya naman maramdaman yung kalamangan. Ang tanong dito, pwede ba itong tikman? Pwede naman daw. Kaso wala pang silbi yung pawn na yan. Yung knight baka makapasok ng tuluyan. Yun ang ginawa ni Wesley. Wala siyang pakialam. Tinikman niya yung nag-farm po siya dito ng neutral creeps. Kaya kung matake sa gitna, ayan na. Sumusugod na yung mga pawn. Pero sabi ni Wesley, meron akong F4. Ayun. Ang ganda ng tira na yun. Na-stop Na-stop yung pawn Pag in-option mo, takes na ganun, goods na goods daw for the side of Wesley. So, yung oras lamang din. Kaya nga po, medyo nahihirapan na dito. Si Ladislau, hindi na din po makita yung mga tamang tira. Shoutout sa inyong nanonood, ha? Usang gila, parang basketball, Ang ingay natin. Biglang may nanood sa atin na iba. Ano yan, coach? MPL ba yan? Hindi to MPL. Chess to. Ba't ang ingay? Anyway, inaatake yung pawn. Itutulak ba? Hindi tunulak. Sumugod yung kanyang kabayo. Bakit po hinarangan yung bishop para kung sakali matikman mo to, may capture dito? Oh, ayun na siguro mangyayari. Yun na ba yung mangyayari? Wag! Kasi pag umapsyo ka dito, may capture dito. Kaya eto mas maganda. Ngayon, itutulak niya na yun ng tuluyan. Yan ang mangyayari. Yan ang mas maganda. I-D6 mo, bebe. Winning na. Pagka D6, baka pwede pang depensahan ng ganun. Abay, okay lang yon. Kasi pag dinipensahan mo ng gayon, anong tira? Di ko makita Pwede to! Tapos ganon? Hinahanap ko pa. Teka lang. Anong tira pagka D6 dito? Anong tira? Kining mo ba Nakita niya to? Kining mo ba? Pag gumanon, gaganito. Wait a minute, kaping mainit, hindi tinulak ni Wesley, hindi daw maganda yun, may pagka-draw siya daw yung laban na to kasi babagsak yung pawn, inatake. Alright? Inatake siya. Ano mangyayari? Kain Ayun na, nakain na. Kining mo ban? Aba, kumending-kending pa. Huy! Nag-blunder! Pinakain! Walang anong nangyaring kababalaghan? Bakit hindi iniwas yun? Mamaya natin babalikan kasi hindi ko din maintindihan. Pero etong Torre, papasok na sa A8, nakapin yung bishop, kaya napa-king move na lang. Pero kulong pala yung bishop. Napakatindi nun. Wala na pa-resign. Bunsang gala. Grabe yan. Teka lang gusto ko yung balikan. Anong nangyaring kababalaghan? Bakit pinakain yan? Hindi nag-rook D4 na lang. Buti na lang nag-blunder mga sir. Kasi 6 seconds na lang, kumukulog pa ng napakalakas sa labas. Lakas ng kulog na yun Umuulan ng matindi dito. Pati laway ko, umuulan sa bilis ng salita ko Anyway, rook to D4 lang ang tira. Uy. Kumidlat ng napakalakas. Busang gala. Kumidlat ng napakalakas. Visit. Hanip na yan. Pero eto lang Teka lang. Nanalo si Wesley. Anong nangyari? Kay Niman natabla. 1 point na lang yung kalamangan. Kaya pang habulin yan. Anong nangyari? Anong nangyari kay Caruana? Caruana, winning ba? Winning si Caruana pero sana matalo siya. Kasi pag natalo dito si Fabi, alam niyo na mangyayari. Alam niyo na mangyayari pag natalo si Fabi. Pag natalo si Fabi, alam niyo kung ano nangyari? Hindi siya nanalo. Pusang kuha ko pa yun. Di ba? Mahirap maintindihan yun. Ako lang nakakalam nun. Teka lang, delikado. May threat, nakakainin to. Umiwas ka, baby. Umiwas yung kabayo. Wala, ubos. Naku. Yun, may ganun pa pala. Naubos yung pawn, napakain na. Walay na. Walay. Bumagsak yung pawn. Tuluyan ng mauubos. Ayan na nga. Ubos-ubos, tibubos. Yung ulan, ang lakas ng bagsak, ayun, namate, naubos na yung punatuluyan, nangingisay na itong si Fabi. Mukhang, si Fabi, si Duda pala yung nangingisay. Walay, mukhang mananalo dito si Fabi.
Wala, winning na guys. Quality up na, lamang pa na sa katerbang pawn, pati sa oras, lamang pa na konti. Lakas ng kulog. Sir David, salamat po sa star. Thank you po sa napaka-generous. Ang lakas ng hangin sa kakulog. Teka lang ha. Uy! Nakakulog na kidlat eh. Ang lakas. Eh. Uy, salamat po ulit Sir David sa 1,000 star. Grabe. Sige, patagalin mo lang. Patagalin mo lang pero wala. Losing na yan eh. Ibig sabihin, time for second place pa rin si Wesley. Yun ang mangyayari. Walang kaduda-duda. This is winning. Pati sa oras lamang pa, kaya naparesign na. So, ito ang standing after round number 15 ng Blitz. 3 laro na lang ang nalalabi. Naku, makahabol pa si Wesley. May chance pa. Kasi, 1 point na lang ang advantage ni Niman. Just in case lang, matalo si Niman Wesley. So, manalo next round. Tie for first pa. Tingnan natin kung ano mangyayari kasi si Wesley mabigat yung kanyang next opponent, matindi, si Ali Reza. Tinalo siya nito kahapon. Grabe ka-intensyon. Actually, analyze lang natin ng mabilis. No? Ang ganda ng opening ni Wesley. Oh, medyo nakuha niya po yung magandang posisyon sa tiradang napaka-weird na bishop to dito lang. Ang idea pala niyan, talagang mag-expand yan sa may queen side. Ayan, tingnan nyo. Grabe, binigay yung bishop sa kabayo. Sa mga ganito pong setup, minsan unang tingin, kala mo lumaka na may kanon. Pero yung knight po kasi matatrap. Kaya napilitan po yan mag b5. Kaya nangyari. Tapos in-a4 lang ni Wesley. Oh, okay. Ayan na nga. Oh, biglang bumutas doon. Nabigay po yung pawn. Tumakbo yung kabayo para hindi masira pawn structure. Tapos dito. Medyo mali yung ginawa ni Wes. Kasi ang ginawa ni Wesley, sinimplihan. Kasi nga, 1 pawn up na in endgame. Normal po yun na tira, yung mga tiradang hindi mo na kailangan pag-isipan pa masyado. Pero sa pagkakataong daw pong ito, mas maganda daw, iatras mo. Oh, iatras mo, wag mong ipalit. Kasi yung knight pwedeng tumalon dito. Okay, tapos yung pressure nandyan pa rin. So, pag kinapture to, kahit daw po kainin mo lang ng pawn yan, yes, double pawn, pero yung knight kasi kontrolado, hindi makatalon. Yung bishop naharangan. Okay? Tapos yung knight patalon pa din dun, no? Pwede mong sipahin ito muna. Ayan, no? Lamang po ng pawn, maliwanag pa sa sikat ng araw. Tapos may atake pa. Kasi ng bishop na atake dito eh. Anyway, ang ginawa nga kasi ni Wesley, pinalit niya, ayan, no? Medyo from clearly better, naging close to equal. Lamang pa rin, pero slightly better na lang. No? Anyway, nag-rook takes a8. Ayan na nga, kinapture yung pawn and then takes dito. Magtataka kayo, coach, but hindi po kinapture. Libre po yung pawn. Pag kinapture niya po kasi, magkakaroon ng knight c5. Makakalaya yung knight eh. Ang intention nito dito, ayan o, hataw yung pawn, hataw yung tore. Mamaya may backrank weakness ka pa. Kasi wala pang pasingaw. Equal daw yan kahit lamang ng 2 pawn. Balik po tayo doon. Kaya ginawa ni Wesley, inatake yung bishop, nagpasingaw, and then nag-bishop doon. In-eliminate muna yung malakas na bishop na pumasok yung tore. Ang tamang tira daw po, kain dito eh. Tapos talo na yung kabayo eh. Pero pumasok agad. And then nakapag-capture, takes, and then b4, yung knight hindi magamit. Yun ang nangyari. Ang ginawa po dito, nag-F6. Ayun, mali daw yung F6. So, pero hindi na-capitalize ni Wesley yan. Kasi, ang hirap makita ng tamang tira. Ang tamang tira, kailangan mo mag-sacrifice ng pawn by playing F4. Yan ang tamang tira. Hindi ginawa ni Wesley, di ba? Kasi pag kinapture pala yan, sunod, talong ka dito. Aba, coach, magulo ata yan. Di ba pwede mag-G5? Ayan, no, pag gumalo, libre to. Tapos, papasok yung tore. Oh, pag hindi mo pinansin, check, mamatiin kang ganun. Pag kinapture mo to, kain na ganun. Pag kinapture mo naman yung knight, capture to, ang lakas po ng tore, may mga threat pa doon, may pass mo ka pa, winning. Hindi nakita ni Wes yun. Ang tinira niya po, nag-knight F5 agad, na tinirahan po ng B5 at nag-H4, ayan, medyo nag-expand, pero in H5 ban lang. Libre po pero libre din to. Kaya ang ginawa is nag-atras yung kabayo para makain na yon, na pumasok naman yung knight niya, inactivate na at kinapture na nga ni Wes. Pagka takes, ayun, nag-F5. Mali pa nga yung F5 kasi may F4 eh. Ang tamang tira daw, ano eh. Knight to E4, ayan oh. Hindi nakita eh.
Wala na rin kasing oras, last na minute pareho. Tumira noon, nakapag F4, nag-capture, takes, and then knight to E4, ayan, medyo lumamang na. Pagka knight to E4, medyo na-delayed, no? Kanina dapat yan eh. Wala nang pawn dito, pwede ka na daw mag-C4, tulak mo na para makapag-trade ka na ng maraming pass pawn dyan. Kaso ang ginawa ni West is pumasok yung kabayo na sinagot knight takes C3 tapos inatake yung bishop. At dito yung malaking pagkakamali ni West. Pagkatira doon kasi, ang pinapatira dito, tulak na hindi ginawa ni Wesley. Bakit? Kasi po, nag-alangan siguro siya dito. But it turns out, may tirada palang knight F1 niya. Napakasimple. Kainin mo, may check. Hirap makita, no? Pag walang oras. Ang ginawa kasi ni Wes nag-king move eh. Pagka king move, ayun, na rook behind na, na-delayed ng konti, inatake na lang yan, kumapture. Tapos dito nanggulo si Wesley, linapitan, na kung saan nakakapagtaka yung kalaban parang nahilo lang, kumapture. Ang akin pong napagtatanto, kaya hindi niya ginawa yan, kasi pag pumunta ka dito, may knight to B3. Ano meron sa knight to B3? Hataw, may hataw pa doon. Ang hindi nakita ng bangkala, pwede palang mag-rook to E4. Libre yan, pero pagka king move mo, undependable. Ayan no, nakapin po kasi. Namiss po yan ni Radaslo. Walang oras sila pareho kaya ang ending, kinain na lang at dito po, tapos ang labada na panalo. May chance pa si Wesley. Anong nangyari sa laban niya kay Grandmaster Ali Reza? Yung po yung susunod na video natin. Abangan po ninyo. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po. Salamat ulit sa support. Bye-bye. That little mouse, cause I'm an albatross.